Nakita ni Nisa ang kanyang nobyo at ang kanyang matalik na kaibigan na naghahalikan. Kumalampag siya sa salamin at sumigaw pero walang nakarinig sa kanya. Pumunta si Jenny sa banyo. Nakita siya ni Nisa at kumatok sa mga tubo. Umugong ang supply ng tubig pero tumingin lang si Jenny sa salamin at kumaway. Alam niyang si Nisa ang may gawa nito. Patuloy na kumakatok si Nisa sa salamin pero umalis si Jenny. Lumingon si Nisa at nakita ang isang balbula. Inikot niya ang hawakan at bumagsak sa sahig. Napasigaw si Jenny nang mabuhusan ng mainit na tubig at ang kanyang sigaw ay nakatawag ng pansin ng lalaki. Nagsinungaling si Jenny, sinabing sira ang pampainit ng tubig. Tumawag ang lalaki ng manggagawa para suriin ito. Inikot muli ni Nisa ang balbula, dahilan para umagos ang tubig mula sa shower. Nagsimulang magduda ang lalaki na may kakaiba. Binuksan niya ang gripo. Inikot ni Jenny ang hawakan para hinaan ang agos ng tubig. Tinawag ng lalaki ang pangalan ni Nisa at mas lumakas ang agos ng tubig. Tinakpan niya ang kanyang bibig. Nagulat. Patuloy na kumakatok si Nisa sa salamin. Tumingin ang lalaki sa paligid at pagkatapos ay tumingin sa salamin. Hinampas niya ito at idinikit ang taingan niya. Mas malakas na kumatok si Nisa at sa wakas ay naunawaan ng lalaki ang lahat. Kinuha niya ang isang florera, handang basagin ang salamin. Umatras si Nisa pero huminto siya. Namutla ang mga mata ni Nisa sa pagmamakaawa na palayain siya. Pero ibinalik lang ng lalaki ang florera at umalis. Naiwan si Nisa sa matinding pangungulila. Natagpuan ng lalaki si Jenny at inamin nito ang lahat. Gayunpaman, napagdesisyonan nilang ikulong pa rin si Nisa. Ngunit kinabukasan ay nakatanggap sila ng isang nakababahalang mensahe mula sa kanya. Dahil sa takot na mabunyag, binuksan nila ang pinto ng lihim na silid. Pumasok sila at nakita si Nisa. Lumuhod si Jenny, sinusubukang gisingin siya. Kumilos si Nisa at parehong nakahinga sila ng maluwag. Hanggang sa dumilat si Nisa at hawakan si Jenny, malakas na niyugyug ito. Nakita ito ng lalaki at pinaghiwalay sila. Inilahad ni Nisa ang kanyang kamay. Sinubukan ni Jenny na itulak ang lalaki pero itinulak siya nito sa pader, dahilan para mawalan siya ng malay. Hinawakan ng lalaki ang kamay ni Nisa. Lumabas sila mula sa lihim na silid. Inamin ng lalaki ang kanyang pagkakamali at pinatawad siya ni Nisa. Lumapit si Nisa sa salamin at kumatok dito. Tinutuya si Jenny na walang magawa kundi panoorin siya. Kinabukasan, hinalikan ng lalaki si Nisa at umalis para magtrabaho. Pagkaalis niya, pinunasan ni Nisa ang laway sa kanyang mukha. Binuksan ni Nisa ang pinto ng lihim na silid at nandoon si Jenny, naghihintay sa kanya.